Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama natin sa studio si Michelle Villaruel, kapatid ng OFW na si Janet Gonzalez. August 2016 nang makaalis sa bansa si Janet gamit ang tourist visa. Agad siyang nakahanap ng employer sa Dubai, pero matapos ang 2 buwan ay pinaalis na siya dahil mabagal daw siya magtrabaho. Ang masaklap pa, inipit naman ng employer niya ang passport niya. Kinasuhan pa siya ng amo dahil hindi umano nagbayad ng niloan niyang pera para maayos ang visa niya. Lumapit siya sa embassy at Philippine Consulate sa Dubai pero hindi siya tinutulungan. Bay, ibang klase ito. Kausapin ang diretso si Michelle. Magandang gabi sa iyo, ma'am. Po sa inyo. Okay. Ano ba talaga nangyari dito? Parang mukhang walang ginawa. Ito sa Dubai, medyo iba to. Parang walang ginawa yung... Wala nga po kawawa naman po yung kapatid ko kasi pabalik-balik na lang po siya dun sa idinimanda sa kanya sa korte. Pabalik-balik, namamasay. Wala naman po siyang perang Sige, dito, panggasto. kausapin natin mismo si Janet sa linya ng telepono. Janet, magandang gabi sa iyo. Good evening po, sir. Good evening po. Okay, Janet, kasama natin ngayon sa OWA rito. Janet, ano ba talagang problema mo dyan? Parang ikay ginagawang basketball o volleyball na pinapasa-pasa. Ano ba problema natin? Bali po kasi ngayon po, tapos na po actually yung labor case. May judgment na po ako and may execution case na rin po. Ang ginagawa na lang po nila is pinababalik-balik po kasi po yung letter daw po, kailangan pa raw po paaprobahan sa judge para daw po ibigay po ang passport ko. So, until now po, since February po, until now, ganun lang po yung sinasabi nila sa akin na bumalik ka next week kasi wala pa rin pirma yung judge. Sabi ko, sir, kailangan ko na po kasing makauwi ng Pilipinas. Yun na lang po yung way ko. Kasi hindi po ako tinitigilan ng amo ko. Ngayon po, nagsampa rin po sila ng kaso po sa Sarja po. So, nag-hearing din po ako sa Sarja. No? So, pinagpatong-patong po nila yung kaso po sa akin dahil nga po sabi nila, hindi nila ako titigilan dahil wala naman po akong magagawa dahil sila po, since po, may pera po sila. Okay, Janet? So, opo. Kasama natin ngayon sa OWA mismo na ito'y naririnig niyang problema mo. At nakakalungkot nga, sinasabi mo, parang walang magawa rin yung ating embahada, consulate office, kasi yung polo. Pero tingnan natin, Ma'am Maria, ano bang problema natin dito? Ano magagawa natin dito kay Janet? Sir, kasi yung sa tingin ko, ayon din sa salaysay ni Miss Janet, ni OFW Janet, meron na siyang nakasampang kaso doon sa job site. Since ito po kasi rules and regulations ng isang bansa po sa Dubai, tayo po ay makikipag-ugnayan din sa ating polo doon at saka sa Philippine Embassy. Okay. Yun po ang pwede nating magawa, sir. I-follow up ng kung pwede araw-araw, maya-maya, para mapabilis lang ang pag-resolve po ng kanyang kaso. Para sa akin, anong papel talaga ng polo pagdating dito na kung saan parang pinapasa-pasa, sinasampa ng kaso? Dito sa party ko, alam ko medyo sa OWA ho kayo, no? Pero ano hong papel ng polo na siyang doon mismo humaharap kapareho ng kaso ni Janet? Kasi po dun, sir, ang naging problema po niya doon ay sinasabi po niyang may niloan siyang pera. Ang tingin po kasi doon ng yung embahada po ng Pilipinas natin ay personal po yun. Okay. So, pero since na meron na po silang ginagawang hearing doon at paglutas po ng kanyang kaso, ay ipa-follow up na lang po natin yun para po ma-facilitate at makauwi na po siya dito sa Pilipinas. Sa mga kasong kapareho, gaano kabilis to? Anong timeline natin dito? Medyo, sir, minsan depende po yan sa hearing na ginagawa nila doon. So, kailangan talaga nandyan yung mo siya tapusin. Kaya nga po, sir, para din po sa kaalaman ng ating pong mga OFW,
dinidiscourage po talaga natin na pumunta po sila doon na ang kanilang hawak po ay tourist visa lamang. Okay. Kasi magkakaroon po ng lakas ng loob yung mga employer. Pero dahil lahat po ng Pilipino, sir, sa ibang bansa na nagkaroon ng problema, tsak po, tutulungan po natin si Janet. Anong klaseng action plan ang magagawa ho natin dito? Medyo kasi nakikinig yung si Janet. Bilang OWA po, sir, at bilang gobyerno, atin pong hindi po natin sila tatantanan ng ating Philippine Embassy para po follow up. Kahit na umaga, tanghali, hapon, gabi, isang linggo, hindi po tayo titigil na ano na ba, kumusta na bang status nito hanggang siya po ay magkaroon na ng resolution ng kanyang kaso. Janet? Opo. Narinig mo, talagang gagawin daw talaga, hindi titigilan ang paglapit talaga doon sa polo para ma-actionan kasi parang lumalabas medyo naintindihan namin ang kaso mo. Pero ang sinasabi mo rito, pagpunta mo kasi tourist yun, tapos parang naipit ka doon sa sinasabing personal, no? Nakakalungkot nga po, kaya lang, siyempre nandiyan na yan, lahat po ng OFW, lahat ng tutulungan po yan. Wala pong, basta Filipino national. Pasok ka na, Janet, dito sa OWA mismo natin, Okay? Ilista mo na. Opo, sige po. Pantay ka lang, okay na ba sa'yo? Thank you Mister? po. Okay na sa'yo, ha? Salamat po. Sige, okay. Salamat po. Alright. Salamat po. Alright.